walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, ito fresh overload. So bukas babalik na ako sa school. Wala nang makakapigil. Talagang papasok na ako. Kasi parang feeling ko, kailangan ko nang pumasok kasi syempre malapit na yung Christmas, may activity kami for Christmas and kailangan kong i-handle yun ng bonggang-bongga. But sabing ganon, kahapon kasi galing ako sa doctor para i-check up, follow-up check-up ng mata ko. So sabi ng doctor ko, okay yung mata ko, wala naman siyang nakikitang naging problema at sana tuloy-tuloy yon kasi parang 1 month observation kasi na tinitignan nila dito sa mata ko pero bawal ako sa mga motorcycle, bawal pa rin magtubig, maghilamos ng mukha, bawal. So ngayon talagang punas-punas lang yan. So wala din mga makeup, bawal din kasi ang makeup kasi syempre ang makeup pwede siyang mapunta sa mata at magkaroon ng irritating yung mata ko. So yun yung iniiwasan. At kailangan lagi kong suot yung salamin ko kasi syempre kapag naglalakad, syempre yung hangin, hindi mo alam kung may alikabok. So yun yung iniiwasan. Pero sabing ganon, pwede ka nang gumalaw, pwede kang sumayaw, pwede kang lumundag, charot. At pwede ka rin naman palang tumungo. Iniiwasan lang sinasabi lang ng doktor na bawal kang may dadamputin kasi baka mamaya pag tango mong ganon, matamaan yung mata mo. So, iniiwasan yung mga ganon. Kasi, baka magkaroon ng problema. Kasi yung nilagay nila dyan is salamin. Na pwedeng ang tendency ay mabasag. Kaya dapat ingatan siya ng bonggang-bongga. Sa loob ng 1 buwan, kailangan ingatan ko siya para kumapit yung parang nilagay nilang dyan sa mata ko. Ganon! Ay, nako, nakakaloka. But thanks God, kasi syempre, doon naman na nag-iingat naman ako ng bonggang-bongga. Kung napansin niyo pumunta na rin ako sa mga event, di ba? Kung nakafollow kayo sa Facebook ko, makikita niyo doon. Nagpunta ako sa preliminary competition ng Mr. International. Actually, bawal ako sa pero syempre, tag-taxi naman ako. Kumuha naman kami ng sasakyan papunta doon. And then, kahapon, umattend ako ng coronation. Ang ginawa ko ay syempre, nagpunta muna ako ng doktor ko, tapos sabi ng doktor ko, okay, pwede yan, pwede mong gawin, maging normal yung lifestyle mo na. So, kung ano daw yung ginagawa ko sa buhay. Basta, wag lang daw basain. Yun talaga yung bilin niya, wag ng tubig. Kasi, talagang hindi pa siya pwede in 1 month. So, sa January pa ako maliligo. Charot! Naliligo naman ako ng katawan. So, shower na kaganon. Pero, hindi ko binabasa yung mukha. At kailangan, pag naligo ako, kailangan awake ako na oy, bawal lang. Kasi minsan ako kasi pero ganon. So, yon yung buhok, wala namang problema kasi wala naman akong buhok. Okay lang yan sa punas-punas. So, inaano ko lang baka magkaroon ng balakubak. Sarot balakubak talaga. So, yon. So, hintayin na lang natin yung 1 month. Mabilis lang naman. At maganda pa rin naman ang mamasam ninyo, di ba? So, yon. At eto na, syempre galing tayo doon sa Mr. International na kagabi. So, maganda yung pageant. Sobrang panalo. Ang ganda ang ganda nung entablado, ang ganda nung lightings, panalo talaga. Ang pinakamaganda, ang lapit namin sa stage. Yung alam mo yun, yung para kita mo talaga lahat ng mga nangyayari. Kasi ang distance lang namin ay konti. So, ang sarap manood ng ganong pageant. Ewan ko ba, dito sa Thailand, tuwang-tuwa ako. Pag nanonood ako ng pageant, katulad ng Miss Grand, katulad ng Mr. International at yung Miss Universe Philippines, Miss Universe Thailand. Kasi ang lapit mo lang talaga sa entablado. Kumbaga, kitang-kita mo yung mukha talaga ng girls, yung makeup niya, tapos kita mo yung galawan niya. Ang sarap manood ng ganon. Tapos yung lighting, panalo. Wala akong pageant ditong pinuntahan na hindi maganda yung lighting nila. I think Miss Universe, Miss Earth Thailand. Ayun, medyo yung lighting nila doon kasi sa hotel ginagawa yon. Tapos sobrang
maliwanag. Hindi ba katulad ng ng mga napapanood ko dito na grabe, bongga. But ayun nga, wala akong na-experience ang masabi ko, ang pangit naman ng pageant na to, parang barangay. Walang ganon. Ang social talaga lahat. Kahit yung mga Miss International Queen, ay nako, ang bongga din nun. So, tapos ang lapit mo din sa, sa candidates. So, ang sarap kasi, kita mo yung galaw niya, kita mo kung deserve ba, maganda ba yung makeup, ayun, lahat. So, kagabi, syempre, kita mo kung ang lalaki ba ay gwapo talaga, or puro makeup lang yung mukha. So, syempre, walang tatalo kay Mr. Nigeria talaga. Di ba? Sus ko, talagang panalo. Panalo talaga siya. At ang masasabi ko, wala akong masabi sa kagwapuhan niya. Pero kung ikukumpara ko si Mr. Nigeria kay Kim, so nakaraang taon na Mr. International, I think yung hindi niya, magkaiba sila ng ng personality, parang white and black talaga. Ganon. Si Kim, sobrang handsome nung dating. Ito naman si, handsome din yung dating. Kaya lang parang masyado siyang professional. Yung modela, ganon. Etong si Kim kasi, pan-showbiz. Oo, ganon. Pang artista. Pag nakikita ko si Kim, nako, sa totoo lang, kinikilig ako kasi ang gwapo. Kahapon nga sabi ko, Kim, yakapin kita. At nayakap ko siya ng bonggang-bongga. Pero syempre, hindi ko na rin pinakawala si Nigeria. Sabi ko, can I hug you? O, diba? So, yun. So, may bagong na akong eksena. Hug talaga. Kasi syempre, pag hinag mo sila, mararamdaman mo yung katawan nila. Actually, si Kim, yung hinag ko siya, parang ang payat pala ni Kim na grabe yung katawan niya. Isang ganun, talang ako, taba-taba ako. Then, eto din si Nigeria, yung niyakap ko din, parang nandoon na ako. Pwede mo nang yakapin yung sa may bandang nota niya. Charot! So, yun. Eto, may nagsasabi, nabasa ko doon sa mga comments. Sabing ganon, Mama Sam hindi dapat sa top 3, etong si Vietnam. Questionable daw sa kanila. And then, dapat first runner-up daw si Indonesia. To be honest, ako yes. Akala ko nga, ang magla-last two standing si Indonesia at saka si Nigeria. At nagulat ako kasi bigla siyang tinawag second runner-up. Tapos si Vietnam, sabing gano'n, etong si Vietnam nga, hindi na At nagulat ako biglang si Vietnam yung naging ka-last two standing. Tama? Di ba? Parang, anong nangyari? Ganon. So, ewan ko kung may mekos-mekos. Pero kasi, sa totoo lang, yung timer kasi, inabot ng time kasi itong si Vietnam. Pero nakapasok pa na siya sa top 3. Pero pagdating dun sa top 3, nakasagot naman siya ng bonggang-bongga. Ang naging problema kasi ng mga candidates, ng mga kandidato, inabot sila ng timer. At kahit si Vietnam, inabot din siya ng timer. But si Vietnam kasi yung sagot niya maganda. Naibigay niya na yung magandang sagot sa simula pa lang. And then, konti lang naman, tapos pinutol niya na. Pero dapat hindi na yan pasok eh. Kasi parang after nang sumagot siya, tapos na, di ba? So, yon may ganon. Hay nako, nakakaloka. Pero wala naman tayong magagawa. Sabi, eto pa, maraming nagko-complain. Si Mr. Philippines daw, bakit daw nakarating daw sa top 6? Ano ba? Mechanic ng game yun. So, yung games nila ay may chance kang makapasok kung sa voting system. At least nakita ninyo yung boto, may pinuntahan. Kaysa naman yung boto kayo ng boto na wala namang patutunguhan, di ba? Na hindi nyo alam kung ano ang silbi ng mga boto ninyo. Kasi dito sa Mr. International, bumoto man kayo ng bumoto, at least may chance siyang makarating doon sa may chance siyang makarating doon sa last part ng competition. Pero syempre hindi rin naman sinuwerte kasi yung kanyang kuda parang wala din nangyari. So nabaliwala yung parang binili niya na lang din yung yung placement ng top 6. Ganon yung naging ending. Kasi nga, 'di ba, parang kung iisipin mo, chance sa'yo na makapenetrate ka sa top 3. Pero alam niyo sa totoo lang kung magaling lang sumagot na na tsempohan niya na maganda yung tanong tapos nasagot niya ng bonggang-bongga, I think magpe-penetrate siya sa top 3. Then pagdating sa top 3, di ba, nag-runners up pa siya. Di ba?
ayun din yung inaasahan ko, yung pumasok siya sa semifinals, sabi ko, hala, si Philippines pasok na sa banga. So, yun. So, ang saya ko. Kasi syempre, ang alam ko, makuda talaga siya eh. So, yun, nanghinayang ako kasi parang nabaliwala yung pasok niya. But, congratulations pa rin. And then, nanalo tayo ng Best National Costume. Imagine ninyo si Thailand, pumasok sa semifinals pero hindi nakarating sa dulo. Pero si Philippines, hindi pumasok sa semifinals pero nakarating sa dulo. So, yun yung maganda dun sa laro. Ganon. Na parang may chance ka pa rin. Parang Miss Grand, swimsuit ramp, then after, tatanggalin yung isa pero may papalit na isa. So, para sa evening gown. And then, may chance na pang manalo. O, di ba? So, yun yun. Ganon. Doon sa mga hindi nakakaintindi. Ganon yung ibig sabihin nun. But, overall, nakakatuwa yung nangyari. And then, of course, happy ako doon sa nanalo. Parang feeling ko talaga, deserve ni Nigeria yung titulo at wala namang question. And then, si Philippines, deserve din niyang manalo ng, ng award na, tawag dito, national costume kasi magaling talaga yung execution niya. Kung mapapanood mo siya in real, sa live, sabi ko sa iyo, magugustuhan mo kasi ang galing niya doon. Kaya wala na akong question. So, laban lang. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa kwentuhan natin? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung anong chika ninyo. So, ang ganda ng Christmas tree ko, no? So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!